Sabay sa Semana Santa, sinamantala rin ng ilan na magbakasyon at mag-swimming. Pero dumami rin ang mga nalunod. At yan po ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Ang tagpong ito ng mga batang nagtatampisaw sa dagat sa Navotas, pareho sa ilang mga nag-out of town para magpapresko sa dagat o ilog. Pero kasabay ng Semana Santa, ang kabi-kabilang insidente ng pagkalunod. Gaya sa San Jose, Camarines Sur, kung saan 7 kabataan na nagkayayaang mag-swimming ang tinangay ng alon. 5 sa kanila ang nalunod, 1 pa ang nawawala at 1 ang nakaligtas. Sa Daet, Camarines Norte, isang babaeng 15 anyos ang nalunod. Isang babae rin na posibleng nagpiknik ang natagpo ang patay sa Magat River sa San Mateo, Isabela. Sa Pampang naman ng Cagayan River sa Angandanan, Isabela, natagpuan ng isang magsasakang tinangkaraw tumawid sa ilog matapos makipag-inuman. Sa Santa Ana, Cagayan, isang lalaking nakainom din ang nalunod. Kahapon, isang lalaking 36 anyos ang nalunod matapos matangay ng alon habang lumalangoy sa dagat sa Dipakulaw, Aurora. Paalala ng Philippine Coast Guard, kahit nakakalat ang kanilang mga tauhan sa iba't ibang mga resort, katuwang ang mga emergency rescue unit, dapat mag-ingat pa rin para hindi mauwi sa trahedya ang bonding time ng pamilya. Payo naman ay isang swimming coach, pinakamainam pa rin ang mag-aral ng swimming o basic life saving. Keep a companion para just in case na hindi mo natin ina-assess na mangyari sa'yo. At least may someone na makahingi ng tulong. Kung hindi ka marunong lumangoy, mas maganda siguro na meron kang flotation device na rin din. If you wanna go somewhere else with you, whether it can be a life jacket, can be gulong ng tire. At least there's something na could keep you safe. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Big-time oil price hike ang sasalubong sa mga biyahero pagkatapos ng Semana Santa long weekend. Sa projection ng ilang oil industry source, hanggang 3 pesos ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina. Hanggang 1 peso and 90 centavos naman sa diesel. Bago nagsimula ang long weekend, sinabi na ni Director Rino Abad ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na magmamahal ang petrolyo dahil sa bawas produksyon ng OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Samantala, kahit mahal na araw, nightlife is back and alive sa Boracay. Alamin kung bakit sa pagtutok live ni John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. John. Ivan, kung kahapon nga tahimik dito sa isla ng Boracay, ngayon naman ay bumalik ng sigla dito sa isla matapos na malift ng local government unit ng Malayaklan ang no party, no loud music policy na ipinapatupad tuwing Semana Santa. Simula alas 6 kaninang umaga, lifted na ang no party, no loud music policy sa Boracay. Kaya dinig na ulit ang maingay na music sa mga establishmento. At ang mga bar, naghahanda na sa muling pagdagsa ng mga customer hanggang sa holiday sa Lunes. Super excited. Kasi super tagal din na hindi kami nakapag-party. Pupunta nga kami actually mamaya sa sikat na bar dito sa Boracay. Pero para sa mga taim-team na ginugunita ang mahal na araw, bukod sa prosesyon kagabi ng Our Lady of the Most Holy Rosary Parish, may misa sa simbahan ngayong gabi. Sa gitna ng Semana Santa may trahedya sa dagat. Tumilapon sa sinasakyang bangka gabi ng Miyerkules ang ating chieftain na si Ernesto Coching matapos mabangga ng isang speedboat. Ngayong araw nakitang palutang-lutang ang kanyang labi sa dagat sakop ng Sitio Airport, Barangay Katiklan. Sugatan sa insidente ang manugang ni Coching. Nakatanggap ng tulong ang kanilang pamilya mula kay Interior Secretary Benhur Abalos na tumulong sa paghahanap kay Coching. Nakatakda namang kasuhan sa Martes ang kapitan ng speedboat dahil iniwan daw sa tubig sina Coching at inihatid muna ang 2 sakay nitong guests ng hotel. Lumalabas na protocol daw ng hotel na unahin ang mga hotel guests kung may mangyari man sa dagat. Ayon sa Aklan Provincial Police, dapat ma-review ang naturang protocol. Wala pang opisyal na pahayag ang hotel kaugnay sa insidente.
Ivan, dahil nga balik na ang operasyon ngayon ng mga bar at balik na rin ang mga party, abiso ng Malay Aklan PNP na maghinay-hinay sa pag-inom para nga maiwasan ang mga untoward incidents. Nakabantay naman ang PNP at iba pang mga force multipliers malapit sa mga bar at establishmento upang matiyak ang seguridad ng mga bakasyonista. Yan ang latest dito sa isla ng Boracay. Balik sa inyo, Ivan. Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kabilang din po sa mga dinayo tuwing Semana Santa ang Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Pero kahit Sabado de Gloria pa lang, may mga uwi na para hindi po sumabay sa dagsa ng mga pasahero bukas. At nakatutok si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Wala pang alas 9 ng umaga kanina, dagsa na ang mga pasahero sa Balatero Port sa Puerto Galera. Ang mag-anak ni Celine, ngayong Sabado de Gloria talaga nagpabook ng ticket pa Batangas para iwas siksikan. Based on experience last year, we're very populated dito sa port. Bumiyahe rin ng mas maaga ang pamilya ni Pam kasama ang mga lola niya. Tapos na po yung bakasyon. So okay po kami ng Sunday po. Nasa bahay na pati nakakapag-relax na. Ang ilang empleyado mula Maynila, maaga na ring umuwi. Para hindi rin sabay sa uwian ng marami. Sa kami pasok na rin kasi kami ng Monday. Actually, we really want to have our extension, but the problem, sa dami ng mga darating pambisita, hindi na pwede. Sa tala ng PPA Balatero mula noong Huwebes Santo, mahigit 10,000 pasahero na ang dumating at umalis sa Pantalan. Mahigit 12,000 pasahero naman ang inaasahan ngayong Sabado de Gloria hanggang Lunes. Kaya kakaunti na ang mga bakasyonista sa ilang beach resort sa Puerto Galera. Nakaantabay rin para gumabay sa mga turista ang MDRRMO, Pulisya at Coast Guard. Nakaready naman po kami and then nag-provide po kami na additional accommodation for the passenger kasi ang aming pong PTV is only 500 ang capacity. Para sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, Denise Abante, nakatutok 24 oras. Sinamantala ng ilang kababayan natin ang Holy Week break para makapag-enjoy at makapag-relax sa Baguio City. Pero bumper to bumper ang sumalubong na problema. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban, GMA Regional TV 1, North Central Luzon. Jasmine. Ivan, hanggang sa mga oras nga na ito ay dagsa pa rin ng mga turista na umaakyat dito sa lungsod ng Baguio. Libo-libo ang patuloy na umaakyat sa Baguio City simula kaninang madaling araw. Mahigit 10,000 ang tourist arrivals ngayong Sabado de Gloria, batay sa datos ng Baguio City Police. Kitang-kita yan sa bigat ng trapiko sa lungsod. Kagaya po kahapon ma'am, no? Kasi 5,000 nung before lunch yung mga turista na estimate natin. Pero para sa pamilya Balatera mula La Union, nakakainganyo raw talaga magbakasyon sa City of Pines. Mas maganda po ng pili ko dito kasi yung mga bata gusto rin po nilang mamasyal. Sabi naman ng pamilya Mendoza mula sa Pampanga, di bali ng traffic, basta maramdaman ang ginaw ng Baguio ngayong long weekend break. Malamig pa rin. Oo. Enjoy naman ang bakasyon, ma'am. Yes, i-enjoy natin. Mahigit 1,200,000 pulis at force multipliers ang itinalaga para sa kaligtasan at seguridad ng mga turista sa Baguio, lalo na sa mga patok na pasyalan tulad ng Burnham Park. Samantala, Ivan, doble na rin yung mga pulis na magbabantay sa mga terminal simula bukas, lalo pat inaasahan ng dagsa ng mga pasahero na uuwi galing sa lungsod ng Baguio. Yan muna ang latest mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ivana. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Hitik po sa mga nagpapapresko ngayong Sabado de Gloria ang Matiktik River sa Norsagaray, Bulacan. Pero dahil din dyan, kaya isinara muna ang lugar. Nakatutok si Rafi Tima. Papasok pa lang ng barangay Matiktik sa Norsagaray, Bulacan. Buhol-buhol na ang traffic sa dami ng mga papunta sa ilog. Kaya napilitan ng mga pulis at barangay na isara ito pansamantala. Dahil sa pagmamadali at singitan, may mga naaksidente na. Ang pakay nila, ang Angat River na tumatawid sa bayan ng Norsagaray. Narito ang mga dinarayong Kanyakan, Balugan at Bacas River Resorts. Sa rami ng mga naliligo, sakop na nila ang buong lawak ng ilog.
Ang mga cottage sa magkabilang pampang, punuan. Ang pamilya ni Aida galing pa ng Caloocan. Tradisyon na nilang magtungo rito tuwing Semana Santa. Espesyal ngayon dahil kaarawan ng kanyang anak. Bawat salubong ni Cristo, andito po kami talaga taon-taon. Bagaman maraming dayo, mas marami pa rin ang mga taga rito tulad ng angkan ni Grace. Kasi dito, fresh water at saka mura lang ang mga cottage. Mura din ang entrance, 20 pesos lang per person. Ang mamang sorbiterong ito, bangka na ang ginagamit para magtinda. Nandito po yung mga customer. Nandito po ang mga tao. Ayon sa mga may-ari ng cottage, ngayon lang sila medyo nakakabawi matapos mawalan ng kita noong kasagsagan ng pandemya. Mas marami pa po yun. Sa ngayon may natalaga. Puti pa lang po yan. Bagaman walang nakita ang GMA Integrated News, may mga umiikot umanong lifeguard dito kasama ang mga barangay tanod. Mababaw lang din naman daw ang tubig sa lugar na nakalaan para paliguan. Bukod sa pagkumando ng trapiko, nakatutok din daw ang pulisya lalo't may pinaiiral ang lokal na pamahalaan na liquor ban ngayong Semana Santa. Dahil lasing, nalulunod, and then dahil lasing, nagkakaroon ng away. Since Monday po, naka-deploy na yung ating mga police personnel. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Asahan po ang maulang Easter Sunday sa ilang bahagi ng bansa. Ayon po sa Pag-asa dahil yan sa tatlong weather system, ang northeasterly surface wind flow, trough ng LPA at localized thunderstorms. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather umaga pa lang ay may mga ulan na sa ilang bahagi ng northern at southern Luzon. Katamtaman hanggang malalakas na ulan naman ang asahan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. At sa kabila ng mga pag-ulan, asahan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon. Posible po umabot hanggang 39 degrees Celsius ang heat index sa ilang bahagi ng bansa bukas. Walang pati ang pagdating ng mga namamasyal dito sa Tagaytay, kaya mabagal ang traffic sa main highway. Maaraw man, presko pa rin ang simoy ng hangin, lalo na pagsapit ng hapon. Pami-pamilya ang nag-e-enjoy. Ang pamilya Deray, dumayo mula pa sa Isabela, pero dahil mahal na araw, tiis daw muna sila sa pagkain ng mainit at masarap na bulalo. Ino-observe pa rin namin yung Lenten season. Kaya in-order muna? Seafoods muna sa kagulay. Sabi ng mga restaurant owner dito, bagaman nasa menu pa rin ang beef bulalo, mas mabenta ngayon ang gulay at seafood, lalo na ang tawilis. Pero bahagyang nagmahal ang tawilis dahil limitado ang supply. Kung ang karamihan, beach ang tungo, si Avan, na-trauma na raw sa tindi ng traffic kaya sa Tagaytay na masyal. Kasi last time nangyari na din sa amin nang hira parang na lang kami na traffic tapos pagdating nung puno yung beaches, ganun. Bukod sa kainan at view ng Taal Volcano, pang IG at pang TikTok din ang ilang pasyalan dito. Tulad ng coffee shop na ito, pwedeng umakyat sa second floor kapag umorder ng pagkain at magpa-picture sa ilang decor nila. Gaya ng British phone booth, Iron Throne sa Game of Thrones at ang Stairway to Heaven na hagdan na akala mo'y nasa langit ka na habang inaabangan ang paglubog ng araw sa Taal Volcano. Malamig po yung panahon, and then habang namamasyal kasama ng pamilya, then at syempre masarap na coffee para sa mga barkada, family, even mga dates po. Ang mga may-ari ng establishment sa Tagaytay, pinaghandaan na raw ang inaasahang mas dagsa pa na mga mamamasyal. Holiday pa rin sa Monday, so we're expecting marami pa rin darating o pupunta sa Tagaytay. So nangyari like nung isang araw na sobrang traffic going to Bicol, going to North, di ba? So malamang pumunta sila dito sa Tagaytay. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Opportunity para sa ilang Kapuso Stars ang Holy Week break para makapag-relax kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Kung saan sila nagpunta, alamin sa aking chika. Ngayong cherry blossom season sa Japan, doon nag-Holy Week si Carla Abellana kasama ang kanyang pamilya. Si Heart Evangelista naman, umani ng libo-libong likes ang post niya sa mga pinuntahang romantic spots sa Paris, France.
Si mga lihim ni Urduha star Kylie Padilla, nag-pitch ng tent sa isang forest kasama ang mga anak. Pero while on vacation, di niya pinalampas na mag-practice ng kanyang astig moves. Sexy in her two-piece bikini naman si Barbie Fortesa habang nasa Bohol, kasama ang boyfriend na si Jack Roberto. Hey guys! Ang magkasintahang sina Rabia Mateo at Jeric Gonzalez, relaxing by the falls sa Cavinti, Laguna. Sun-kissed si Derek Monasterio sa kanyang vacay sa Siargao, kasama si El Villanueva. Team bahay naman sina Julian San Jose at Trevor Cruz na nanood ng religious movie sa home cinema ng kapatid na si Rojun. Quiet time din ang in-enjoy ni David Licauco na nasa kanilang rest house sa Tagaytay para mag-bonding at mag-unwind. And that's my chika this Black Saturday. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado de Gloria. Magkita-kita po tayo ulit bukas, alas 5:30 ng hapon. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, Nakatuto kami, 24 oras. magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.